Alexa's POV. Inulo na ako ng husto ni Lucas, hanggang sa tuluyan na akong makatulog, matapos niyang palitan ang pang-itaas ko. Naka-pajama set ako, dahil wala naman siya kaya hindi ko kailangang magpa-sexy ng suot. Mabuti na nga lang at ganun ang isinuot ko, paano kung karaniwan ko ng pantulog pa iyon? Baka tuluyan na akong naangkin ng hayop na lalaking iyon. Paggising ko ay si Lucas agad ang hinanap ko. Tumingin ako sa aking tabi, ngunit nadismaya ako. Nang makitang wala na siya. Bumangon ako at saka inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng aming silid, ngunit wala siya. Tumingin ako sa orasan sa bedside table, at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong alas 9:30 na pala. Hindi na naman ako nakapasok sa akin online class. Papunta na sana ako sa bathroom, nang bumukas ang pintuan ng aming silid, at pumasok si Lucas. Lumapit siya sa akin, at saka ako kinintalan ng halik sa aking mga lobby na akin din namang tinugon. Saan ka galing? Tanong ko. Sa baba, may inayos lang. Tumango ako sa kanya, at nagbaba ng tingin. Napansin kong hindi maayos ang kanyang damit, kaya aayusin ko sana ngunit mabilis din niyang hinawakan ang aking kamay para pigilan. Bakit? Tak ang tanong ko. Ha? Wala. Gusto ko lang na magpahinga ka muna kahit na alam kong namiss mo ako ng sobra. Nakangiti siya sa akin kaya naman binaliwala ko lang. Gusto mo na bang mag-breakfast? Tanong ni Lucas. Hindi ko alam kung gusto ko nga bang kumain, ibig sabihin kasi nun, ay kailangan kong bumaba, at makita ang ama niya na siyang may bisita sa lalaking kagabi lang ay muntik na akong gahasain. Don't worry, wala sila dad. And hindi ko na rin hahayaan na may tumuloy pang iba rito sa bahay. I already informed the guards. I'm sorry kung ganito tayo ngayon. Dahil sa akin ay, baby, wala kang kasalanan. I was the one at fault. I should have not leave you alone for a long time, lalo na at puro lalaki ang makakasama mo rito. Hindi naman ako ginagalaw ng sino man sa mga tauhan mo, napaka-respectful nila sa akin kapag nakikita nila ako sa poolside. Ngumiti siya sa akin nang sabihin ko iyon kasabay ang paghinga ng malalim. What do you think of moving somewhere else? Tanong niya na ikinakunot ng aking noo. Alam mo yon, yung tayo lang talaga. Hindi na kailangan, sabi mo nga wala nang ibang makakapasok dito sa bahay. Naniniwala ako sa mga tauhan mo kaya okay lang na nandito tayo. Are you sure? Paniniguro pa niya kaya naman tumingkayad ako para maabot ng mga lobby ko ang mga labi niya para may kantalan ko siya ng halik. Sinalubong naman niya iyon saka ako binuhat, kaya naging napakdali na lang na naghalikan kami. Pinaghilamos lang niya ako at pinagpalit ng damit, bago kami bumaba sa dining area para sa almusal at kagaya ng sinabi niya ay wala ang kanyang ama pati na si Katrina. Pagkatapos ay dinala niya ako kay Miko na mukhang kakadating lang din galing school. Ate, masayang bati ng aking kapatid. Hi po Kuya Lucas. Hello, Miko. Iwan ko muna dito ang ate mo at may lalakarin lang kami ni Kuya Lester mo, okay lang ba? Syempre naman po, walang problema. Napatingin ako kay Lucas dahil wala naman siyang nasabi na may pupuntahan silang magkaibigan. Babalikan na lang kita mamaya, baby. Nalungkot ako sa sinabi niya dahil gusto ko sanang magkasama kami. Sa nangyari sa akin kagabi ay naiintindihan ko kung mag-alala siya sa akin ng sobra kaya hindi ko mapigil ang maisip na baka may kinalaman doon ang pag-alis nila. Kaya nga sinisikap ko na ipakita sa kanya na okay lang ako kahit na nakakaramdam pa rin ako ng takot. Okay lang yan ate, mastado mo namang mahal na mahal si Kuya Lucas na halos ayaw mo na. Talagang magkalayo kayo kahit saglit. Nang aasar na sabi ni Miko. Maiintindihan mo lang kapag malaki ka na at may nagustuhan ka ng babae. Sagot ko naman sa kanya na biglang nagpawala ng ngiti sa kanyang mukha bago napakamot ng kanyang ulo na tila hiyang-hiya. Teka lang, huwag mong sabihin na may nagugustuhan ka na ha. Ang bata-bata mo pa. Crush lang naman ate, ang mahinang sabi naman nito. Hayaan mo na siya, baby. Ganyan talaga kapag puppy love, saka matalino si Miko at alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya, di ba boy? Singit naman ni Lucas. Pero sobrang crush ko talaga siya, love na nga yata. Inubo bigla si Lucas at Lester nang sumagot si Miko. Hay nako, ang bata-bata mo pa. Mag-aral ka lang muna ng mabuti at kapag kaya mo na, tsaka mo na.
Intindihin ang crush-crush na yan, okay. Baby, maiwan ko na kayong magkapatid para makabalik din ako agad para mahatid kita sa restaurant mamaya. Tinanguan ko si Lucas at matapos ang mainit at mahabang halikan ay umalis na nga sila ni Lester. Tinadtad naman ako ng pang-aasar ni Miko, dahil sa nasaksihan niya kaya naman hinabol ko siya ng kiliti. Masaya akong nagagawa na namin itong magkapatid. Dati kasi ay puro na lang din problema at sila Tita Soledad at Tito Ronaldo ang topic namin. Lucas POV. Doon pa rin tayo pupunta. Tanong ni Lester nang makasakay na kami sa sasakyan na tinanguan ko naman. Nandoon na rin ang dad mo. Hindi na ako umimik at nanatiling seryoso ang mukha. Natagalan ako sa Manila dahil sa ilang mga bagay na inasikaso ko. Nagpatulong na rin ako kila Sunday Jazz at sa dalawa pa naming mga kaibigan. Naisip kong kailangan kong paramihin ang mga legal kong negosyo para kay Alexa. Habang unti-unting ko nang titigilan ang mga ilegal kong gawain katulad ng pagbebenta ng mga armas. Alam kong mahihirapan ako, pero kung sa ikasisiguro ng kaligtasan ng babaeng mahal ko ay handa akong gawin ang kahit na ano. Kailanman ay hindi ako sinabihan ni Alexa tungkol sa mga gawain ko or pinatigil man lang. Ni hindi siya nagtanong, siguro ay dahil ayaw niyang ang pangunahan ako. Pero mahal ko na nga siya at handa akong magsimula ng bagong buhay para sa kanya at para sa aming dalawa pati na rin sa pamilyang gusto kong buuin kasama siya. Buo ang tiwala ko kay Lester na mababantayan niya ng maigi si Alexa. Alam ko rin naman kasi kung sino ang gusto niya. Ngunit ng gabi na at masiguro kong nakatulog na ang mahal ko, ay tinawag ko siya sa aking opisina kung saan ako dumiretso pagdating ko para i-discuss sa kanya ang lahat ng aking plano. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong lumabas at doon ko narinig ang pagtili ni Alexa kasabay ang pagsaksi sa kung paano siya sikmuraan ng walang hiyang kanang kamay ng ama ko. At parang nadurog ang puso ng tawagin ng mahal ko ang pangalan ko matapos niya akong makita. Mabilis kong dinaluhong ang walang hiyang si Rekim at pinagsusuntok ito. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon para makabangon. Kung hindi dahil kay Lester na umawat sa akin at itinuro si Alexa ay baka doon pa lang ay napatay ko na siya. Mabuti na lang at napayapo ko agad ang mahal ko pagdating namin sa aming silid. At nang makatulog siya, at iniwanan ko siya upang pumunta sa garahe, kung saan alam kong dinala ni Lester ang lalaki, at doon ko siya sinimulang pahirapan. Hindi ko pa siya pinatay dahil na rin sa pag-awat ng kaibigan ko. Isa pa, gusto kong makita ng aking ama kung ano ang ginagawa ko sa mga taong gagawa ng masama sa mahal ko. At ngayon nga ay on the way ulit kami sa garahe. Ayaw kong iwan mag-isa si Alexa sa bahay, kaya dinala ko muna siya sa kapatid niya dahil alam kong mas malilibang siya, at mas matutuwa kung magkakasama sila. Nakabantay rin si Resty at iba pang tauhan ko sa palibot ng bungalow, kaya sigurado akong gwardyado sila. What's the meaning of this, Lucas? Tanong agad ng aking ama pagpasok namin ni Lester sa garahe. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kanang kamay na ngayon ay nakatali sa upuang kinauupuan niya, at hindi makilala ang mukha. That's what I want to ask, Dad. Did you tell that bastard to hurt and rape my girlfriend? What are you talking about? Then, he does it on his own. I wonder why he had the balls to do something like that in my mansion. Let my man go, Lucas. Whatever he did to that bitch, hindi na niya natapos ang sinabi niya dahil sinapak ko na agad siya. Lucas, bulalas ni Lester pero hindi ko siya pinansin, at hinarap ang aking aman. I already warned you about calling her that. She's not what you think she is. Else this how you repay me after what I've done to you. After all the help I'll lend you, this is how you repay me. Your own father. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata sa galit, dahil sa tinamo niyang pinsala mula sa akin. Just like you, I didn't want to be disrespected in my own turf. You should have taught your man to know boundaries. Silence. You have disrespected me yourself and yet you're spewing nonsense. Galit na sigaw ng aking ama. Ngunit may mas titindi pa ba sa galit ko dahil sa ginawa ng tauhan niya? Your man tried to rape and hit the woman I love, sigaw ko. Nanginginig ang aking katawan dahil sa pagtitimpi na masaktan siyang muli. Sigurado rin akong pulang-pula na ang aking mukha, dahil pakiramdam ko ay umakyat na ang dugo ko sa aking ulo.
Walang sino man ang pwedeng manakit kay Alexa, at kung may magkamali ay sisiguraduhin kung hinding-hindi na niya masisilayan pa nagbukas. I'm really sorry, biglang nagsalita ang tauhan ni Dad. I didn't know that she's your woman, sinuntok pa niya na halos sa mukha na ng dugo. Shut up, Rikim. Galit na sita rito ng aking ama. Yes, follow my father. Because no matter how sorry you are, you're still going to die in my hands. Pagkasabi ko noon ay nakatikim ulit siya ng suntok mula sa akin. May ilang mga patak ng dugo ang tumalsik mula sa bibig niya ng pamaling pakaliwa ang kanyang ulo. Napadora na rin siya ng kanyang laway na may halong dugo. Are you really going to kill him? Tanong ng aking ama, dahilan upang tumingin ako sa kanya. Bakas ang takot sa kanyang mukha, nang makita niya ang itsura ko. Nanlilisik ang aking mga mata sa galit, at maaaring na-realize na rin niya na kahit siya ay walang magagawa, para mailigtas ang buhay ng kanyang tauhan. Boss, please, save me. You are such an idiot. Iyon lang at umalis na rin ang aking ama. Boss, pahabol na tawag ni Rikim, ngunit tuluyan nang umalis ang aking ama. Please, Lucas, I really didn't know that she's your woman. Mine or not, you have no right to act high and mighty in my territory. You've been too confident about my father, and you failed to see that I am far from him. Malaking pagkakamali ang ginawa niya, dahil kahit mamatay siya rito, ay wala ring mangyayari dahil sa isa siyang most wanted criminal. Lucas, please. Bakas na sa mukha niya ang paghihirap, pero para sa akin ay hindi pa iyon sapat, para sa ginawa niya. Kay Alexa, paano kung na-trauma siya at mahirapan na siyang tanggapin ako, dahil sa inaakala niyang buhay na maaari kong maibigay sa kanya? Paano kung maisip ni Alexa bigla na walang mangyayaring maganda sa kanya, kung patuloy siyang mananatili sa akin at iwan na lang akong bigla? Iyon ang hindi ko kakayanin. Unless para sa kanyang kaligtasan at kinabukasan, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang anghel sa buhay ko. At sa kaisipang mawawala sa akin si Alexa, ang siyang tuluyang nagpadilim ng aking paningin, at gaya ng palagi niyang ginagawa, Lester, stop me. Okay na yan, boss. Patay na siya. Hinihingal akong napayapos kay Lester, matapos kong mabitawan ang hawak. Ayaw ko na sanang makagawa ng ganitong bagay, dahil sa kagustuhan kong magbagong buhay para kay Alexa. Pero bakit lagi na lang akong hinahadlangan ng pagkakataon? Kalma, Lucas, sabi ulit ni Lester habang patuloy siya sa pagtapik sa aking likod. Pakiayos na yan, Onald. Okay, Boss Lester. Narinig kong sabi ng inutusan niya, bago niya ako inaya na palabas ng garahe, at isinakay sa sasakyan. Namalayan ko na lang na nakahinto na pala kami sa tapat ng mansyon. Let's go inside. Tumango ako sa kaibigan ko at parang wala sa sarili na sinunod siya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong nandito si Alexa. Ayaw kong makita niya ako sa ganitong sitwasyon. Kaninang madaling araw ay nagdala ako ng damit na pamalit, bago pumunta sa garahe, dahil sigurado akong mapupuno ng dugo ang suot ko, at ayaw kong makita iyon ni Alexa kung sakaling gising na siya pagbalik ko. Tuldok, wait for me in my office. Okay, sagot ni Lester, bago ako umakyat sa hagdanan papunta sa silid namin ni Alexa. Pagpasok ko ay diretsyo na akong naligo at nagbihis. Ang hinubad ko naman ay inilagay ko sa isang plastic, kailangan kong ipasunog iyon mamaya, mahirap nang makita pa ng mahal ko ay lalong mag-aalala iyon. Pagkatapos ay bumaba na ako para pumunta sa aking opisina. Pagpasok ko ay si Dad agad ang nakita ko na nakaupo sa isa mga couch na nandoon, at parang naghihintay sa akin, habang si Lester naman ay nakaupo sa kabilang side at nakayuko ang ulo. You really killed him. Hindi iyon tanong, parang sinabi lang niya sa akin. Marahil ay naipaalam na ni Lester sa kanya iyon. Nagkibit balikat lang ako at naupo sa pang-isahang couch. Pero nagiging pangdalawahan kung magkasama kami ni Alexa. Since you're willing to do anything for your woman, let me propose this to you. Kalmado ang itsura ng aking ama na tila sa sasabihin niya ay siya ang mananalo. Pero alam ko sa sarili ko na kahit na anong gawin din niya, ay hinding-hindi niya kami mapapaghiwalay ni Alexa. Nagsimula nang magsalita ang aking ama, at hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. Napuno ng galit.
At puot ang buo kong pagkatao, at muntik ko na namang makalimutang ama ko siya muli, kung hindi dahil kay Lester na laging handa upang awatin ako. Naikuyong ko ang aking kamao, dahil sa ka-impossible-hang sinabi ng aking ama. Hindi ako makapaniwala na ipapagawa niya sa akin ang bagay na yon. Alexa POV. 2 linggo ang lumipas, matapos ang muntikan ng pagkakagahasa sa akin ng tauhan ng tatay ni Lucas. Naging maayos naman ang lahat, kahit nakasama pa rin namin ito sa bahay pati na si Katrina, na madalas kong makitang nakangisi kung hindi man masama ang tingin sa akin. Pero pinagkibot-balikat ko na lang iyon, dahil mas mahalaga naman sa akin ang mahal ko kaysa sa kanya. Kahit na maayos naman ang lahat ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala, dahil sa itsura ni Lucas. Parang lagi itong balisa at may iniisip, na nagsimula noong sunduin niya ako sa bungalow. Kung saan namamalagi si Miko. Tinanong ko siya tungkol doon, ngunit isang matipid lamang ng ngiti ang ibinigay niya sa akin. Baby, sinabihan ko si Sunday Just na hindi ka makakapasok mamaya. Maang akong napatingin sa kakapasok lang na si Lucas nang sabihin niya iyon. Nasa aming silid kami, at kakatapos lang ng aking online class, kaya sabay sana kaming bababa para sa lunch. Friday ngayon at may mga reservations ang restaurant, baka hindi kayanin nila Cecil ang pagdagsa ng tao. Ayaw mo bang sumama sa akin? Tanong ni Lucas. Marahil ay iniisip nito na nagdadahilan lamang ako. Hindi naman sa ganon, sinasabi ko lang na kailangan ako doon. Huminga siya ng malalim at tumango. May pupuntahan ba tayo? Tanong ko na rin, dahil baka mamaya ay may importante pala kaming gagawin, ay pinangunahan ko na siya. Just want to ask you out on a date. Wala kang online class bukas, kaya naisip ko na kahit mag-out of town tayo this weekend ay okay lang. Tumungo siya ng bahagya, at parang bagsak ang mga balikat na nagbantong hininga. Tiningnan ko siyang mabuti, at hindi ko mapigilan ang mapangiti at kiligin. Gusto ko yan. Bigla siyang napatingin sa akin nang sabihin ko iyon. Akala ko ba ay kailangan ka sa resto? Pero mas kailangan kita at mas gusto kong kasama ka, kaysa ang pumasok sa trabaho. Ngumiti na si Lucas at hindi ko maiwasan ang ma-in-love sa kanya ng husto, dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Napaka-boyish ng look niya, kapag ngumiti na tila nahihiya at napaka-refreshing nun para sa akin. Dahil normal ko nang nakikita ang seryoso niyang mukha. Siguro nga ay kailangan namin itong out of town na ito, dahil nga sa napapansin ko sa kanya nitong huling 2 linggo. Baka mamaya ay may problema na pala kami, ay wala pa akong kaalam-alam dahil puro magpabebe lang ang ginagawa ko. Tuldok. Are you sure? Ayaw kong pilitin kang gawin ang isang bagay na gusto ko talaga. Akala ko kasi ay yayayain mo lang akong maghanap ng bahay, kagaya ng sinabi mo sa akin noong nakaraan. About that, mukhang hindi na muna matutuloy, but I made sure na wala nang makakapasok dito, kahit na sino nang hindi ko nalalaman. Tuldok. Walang kaso sa akin iyon. Wala na akong takot na nararamdaman ngayon. Napansin ko na rin kasi ang mga tauhan mo na pumapalibot talaga dito sa mansyon. Tuldok. Thank you for understanding, baby. Lumapit si Lucas sa akin, at kinuha ang aking mga kamay saka dinala iyon sa kanyang bibig at hinalikan. Kapag ganito siya sa akin, ay mas nararamdaman ko ang pagmamahal niya. So, saan tayo pupunta? Excited kong tanong. Ang ramdam ko ang pagkakabanat ng aking mukha, dahil sa pagkakangiti ko at base sa mukha ni Lucas, ay alam kong pinagtatawanan niya ako. You're cute, alam mo ba yon? Tanong niya sabay pisil sa tungki ng aking ilong. Gusto kong laging nakikita ang mga ngiti mo, marinig ang mga tawa mo. Hindi naman kaya magmukha na akong baliw, kung kada magkasama tayo ay gawin ko yon. Tanong ko. Pero okay lang siguro, kasi ikaw naman ang dahilan ng pagkabaliw ko eh. Lumundag ako payapos sa kanya, at kahit na nagulat si Lucas, ay binuhat pa rin niya ako. Iba na talaga ang nagagawa ng malakas ang lalaki, dahil nakakaya niya ako at kapag kasama ko siya, at na-appreciate ko ang height ko. Sinapo ko ang mukha ni Lucas, nang magkaharap na kami habang salo-salo pa rin niya ako, at nakapulupot ang aking gabinti sa kanyang katawan. I love you so much, Lucas. Dinampian ko siya ng halik sa kanyang mga labi na kanya din namang tinugon.
Hindi ko akalain na as in, ngayon din ang alis namin. Ang akala ko ay mamaya pa. Pagkatapos ng konting lambingan, ay pinaghanda na niya ako kaya naman excited akong nagpunta sa walk-in closet, para mag-impake ng mga dadalhin ko. Anong klase ng damit ang gusto mong i-impake ko para sa'yo? Tanong ko kay Lucas na. Nakatingin lang sa akin. Kumunot ang noo ko, dahil ayun na naman siya, parang tula lang ewan na hindi ko maintindihan. Oy, ha, kahit ano, ang sagot na tila nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala at kabahan, dahil baka may problema pala kami ay hindi niya lang sinasabi sa akin. Sigurado ka, wala kang business na gagawin basta magkasama lang tayo. Tanong ko para sigurado, dahil pawang mga casual na damit na ang naisip ko para sa kanya. Yeah, we will be spending the whole weekend together. No business or anything, just US. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Lucas, at mas lalo akong na-excite. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Beach. Hala, dapat pala may pang-swimming din. Mabilis akong pumunta sa closet, para maghanap ng pang-swimming. Nang makuha ko ang swimming trunks ay napatingin ako bigla kay Lucas. Matagal iyon saka ako napailing at ibinalik na iyon sa lalagyan. Hindi mo dadalhin yan? Takang tanong ni Lucas, na nanghahaba pa ang leeg sa pagtingin sa closet. Tuldok, huwag na, baka pagtinginan ka pa ng mga babae doon, at agawin ka pa sa akin. Malakas na tawa ang isinagot ni Lucas sa akin, bago siya lumapit at naupo sa ottoman, bago ako hinila. Medyo nawala ang kabang naramdaman ko kanina lang, dahil sa naging reaksyon niya. Siguro ay imahinasyon ko lang ang kung ano man iyon. Tayo lang dalawa ang nandoon, kaya walang ibang babaeng makakakita sa akin, at mas lalong walang lalaking titingin sa'yo lalo na sa katawan mo, dahil para lang sa mga mata ko yan. E di kahit pala hindi na tayo magdala ng damit. Nanunukso kong tanong, at kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Lucas, nang tumawa siya ng malakas. You don't know how much I want that. Yung magkasama tayong dalawa na walang intindihin, kung hindi ang mapaligaya ang isa't isa. Kaya, I want to take this opportunity to ask you out. Nakakandong ako sa kanya ng patagilid, kaya naman humarap ako at itinaas ang aking mga paa papulupot sa likod niya. Alam kong aalis kami, ngunit may nagsasabi sa akin, na parang gusto ko ring lubos-lubusin ang pagkakataong ito. Habang nakaangkla ang isa kong braso sa kanyang balikat, ay humahagod naman ang isa kong kamay, sa kanyang mukha saka ko ipinikit ang aking mga mata. Dinama ko ang bawat bahagi nun, dahil gusto kong maalala hindi lang sa paningin, kung hindi pati na rin sa aking pakiramdam, kung gaano kagwapo ang lalaking mahal ko. Naramdaman ko rin ang haplosan niya ang aking pisngi, dahilan upang mapangiti ako. Sa totoo lang ay puno ng kalyo ang kanyang kamay, magaspang sa pakiramdam, ngunit nagdudulot iyon ng kakaibang seguridad sa akin. Na alam ko, basta't nandyan si Lucas, ay safe ako sa lahat at sa kahit na ano paman. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, baby. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata, at nagkasalubong ang aming paningin. Napakalamlam ng kanyang tingin na tila ako natutunaw. Halata ang sinseridad sa kanyang salita na nakakapagpataba ng aking puso, at lalo pang yumabong ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Lucas. Dahil doon ay bigla akong natakot. Paano kung bigla na lang siyang mawala sa akin? No, parang hindi ko kaya iyon. Kaya naman mabilis akong yumapos sa kanya, at naramdaman ko rin ang higpit ng kanyang pagkakayakap na tila ayaw rin niya akong mawala. Hindi ka pa naman nagsasawa sa akin hindi ba? Hindi ko napigil ang itanong, habang isiniksik ko pa ang aking mukha sa kanyang leeg. Sagutin mo ako, Lucas. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya bago sumagot. Ano ba ang pumapasok sa kukot mo, baby? Gusto ko lang makasiguro. Para kasing ewan, basta. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Lucas pati na rin ang banayad na paghagod niya sa aking ulo. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano, baby. Baka tumanda ka agad niyan. Ramdam kong nagbibiro lang siya. Marahil ay gusto niyang gamaan ang aking pakiramdam. Ngunit hindi iyon makakatulong, kaya naman bahagya kong iniangat ang aking katawan na nakadikit sa kanya, bunsod ng mahigpit kong pagkakayakap sa kanya. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo, Lucas.
Pagkatapos nun ay hinalikan ko na siya. Yung maalab at mainit, na tinugon din naman niya ng buong pagkasabik, maya-maya lang ay pareho na kaming hubad, at maririnig na ang tunog ng aming katawan, dahil sa patuloy na pag-angkin sa akin si Lucas. Ang ottoman, pati na ang 4 na sulok ng aming walk-in closet, ang siyang naging saksi sa pag-iisa ng aming katawan, bago kami nagbiyahe papunta sa Kong. Saan man ako gustong dalhin, ng nag-iisang lalaking nagmamay-ari na ngayon ng aking puso. Nakakatakot, Lucas. Nanginginig kong sabi habang nakayapos ako sa braso ng aking mahal. Nasa helicopter kami dahil isla daw ang pupuntahan namin. Gusto kong sumilip para masilayan ang kagandahan sa ibaba, pero hindi ko magawa dahil takot ako sa matataas na lugar. Pakiramdam ko ay hinihila pababa ang aking sikmura. Nandito ang ako, baby, kaya huwag kang matakot. Niyapos ni Lucas ako, kaya medyo nakaramdam ako ng kaginhawaan, pero ramdam ko pa rin ang takot, kaya mas sumiksik pa ako sa kanya. Akala ko ay magbibiyahe kami sa sasakyan lang. Pero nagulat na lang ako, nang dalhin nga niya ako sa may kaliwang bahagi ng property niya, at makita ang helicopter. Noong una ay na-amaze ako. Syempre first time kong makita sa personal eh. Pero nang sumakay na kami, at nagsimula ng umangat ay ibang usapan na. Are you still scared? Tanong ni Lucas maya-maya lang, bahagya na lang akong umiling kahit na may takot pa rin ako dahil katabi ko siya. Gusto kong maramdaman niyang feeling secure and safe ako, kapag kasama or nasa tabi ko lang siya. Lalo na at kapag ganitong yakap-yakap niya ako. May 1 oras kaming nasa ere, ni hindi ko alam kung saan na kami. Mas pinili kasi ni Lucas na patulugin ako, kaysa maramdaman ko raw ang takot, kaya iyon na ang ginawa ko, at ginaising lang niya ako nang makalapag na nga ang helicopter. Ang lakas ng hangin at nililipad ang aking buhok at damit, kaya hindi ko alam kung paano ko iyon hahawakan. Si Lucas naman ay siyang may dala ng aming bag, at nang kunin ng sa tingin ko ay isang Katie wala ang mga iyon, ay tinulungan na niya akong maglakad. Lumipad na ulit ang helicopter pagkatapos at kami naman ay sumunod sa lalaking may dala ng aming bag. Paakyat ang daanan, pero hindi rin naman kataasan, hanggang sa makarating na kami sa isang modernong bahay. Huminto kami ni Lucas sa parang lanay, at humarap sa dagat. Grabe, nasa itaas kami at kita ko ang puting buhangin sa dalampasigan. Napakalinis ng tubig at talagang kahit hindi ako marunong lumangoy, ay may engganyo pa rin akong lumublob at magtampisaw. How do you like the place, baby? Tanong ni Lucas na nakayakap mula sa aking likod. Sumandal ako sa kanyang matipunong dibdib, at ninamnam ang bawat sandali. Maganda kaya gustong gusto ko, Lucas. Humigpit ang pagyakap niya sa akin, kasabay ang paghalik sa tuktok ng aking ulo, bago ipinatong ang kanyang baba doon, habang ang mga kamay ko naman ay mahigpit din na humawak sa mga braso niyang nakapulupot sa akin. Let's go inside, baby, sabi ni Lucas, matapos ang ilang sandali naming pagtingin at pagtanaw sa kagandahan ng paligid. Tumingin ako sa kanya, at nakangiting tumango, bago kami magkahawak ang mga kamay na pumasok na sa loob. Nanlaki ang aking mga mata sa ganda ng loob. Napaka-moderno ng mga kasangkapan pati ng design ng interior. Akala ko ay sa labas lang ang breathtaking na tinatawag, ngunit kahit dito pala sa loob ay napakaganda rin. May mga mamahaling painting na nasakasabot sa mga dingding, na kung hindi isda ay mga coconut tree. Pero kahit na ganun ay kitang-kita ko naman ang detalye ng pagkakaguhit nun, kaya alam kong hindi iyon basta-basta. Sir, nasa silid nyo na po ang inyong mga gamit. Pwede po kayong manatili muna dito sa living room, habang hinahanda ko ang almusal ninyo. Napatingin kami pareho ni Lucas sa lalaking nagsalita. Sige ho, dito lang muna kami. Tapos ay inaya na ako ni Lucas na maupo sa isa sa mga couch na naroroon, at dahil kami nga lang ay hinila niya ako sa kanyang kandanggan. Malaki ang sliding glass door sa harapan, at sa tagiliran ng bahay, kaya naman hanggang sa loob ay ramdam ang paghampas ng hangin. Sobrang aliwalas sa pakiramdam, kaya naman hindi ko maiwasang isandig ng tuluyan ang aking sarili sa dibdib ni Lucas. Baby, I love you, and I am willing to do anything, para lang sa'yo at sa kaligayahan mo. Dahil sa sinabi ni Lucas, ay tumangala ako sa kanya. May kusa ang aking kamay na umangat at hinaplos ang kanyang pisngi, kasabay ang pagyuko niya,
kaya dinampyan ko siya ng halik sa kanyang mga lobby. Ang sarap sa pakiramdam ang ganitong sandali, yung parang walang problema, at walang iniisip. Basta magkasama lang kaming dalawa. Huminga ako ng malalim, dahil bigla kong naalala ang mga ikinikilos ni Lucas nitong mga huling araw, pati na ang sinabi niya ngayon lang. Hindi naman siguro. Pinapasaya niya ako ngayon, para lang paluhain bukas, diba? Nasabi ni Alexa sa sarili. At dito na po nagtatapos, ang ika-16 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.